Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Eric, 35 anyos at tubong may kawayan Bulacan. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang ilang parte ng aking buhay pag-ibig na talaga nga namang nagdala sa akin ng samot-saring emosyon na halos umabot sa punto na akala ko mababaliw na ako. At yun ay dahil kay Donna. Nakilala ko si Donna taong 2014. Kaibigan siya ng isa kong pinsan. Sa totoo lang, unang kita ko pa lang sa kanya, gandang-ganda na ako. Kaya lang, tinamaan ako ng matinding hiya. Kaya hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na pormahan siya. Hanggang sumapit ang taong 2019. Pareho kaming bisita sa kasal ng isa naming kaibigan. At doon ko nga sinunggaban ang pagkakataon para mapalapit sa kanya. Naging kaming dalawa sa alanganin na pagkakataon dahil tumama bigla ang pandemya. Nagdesisyon kami ni Donna na magsama na agad sa iisang tahanan. Sabay naming hinarap ang mga pagsubok sa aming buhay at sa aming relasyon. Noong mga panahong yun, sigurado na ako na si Donna na ang para sa akin. Ang hindi ko lang inasahan ay may mas matindi pa palang pagsubok na darating sa aming relasyon. Ito, tsaka ito pa. Yan. Tignan mo yung mga yan. Ano to mga papel na to? Basahin mo nga, dali. Nilapag ko na nga sa harapan mo eh. Basahin mo na, huwag ka nang tamarin. Diyos kong dami-dami oh. Hindi madami yan. Oo basahin mo kasi. Ano ba, ipaliwanag mo na nga sa akin kung ano to mga to. Sa nakikita ko may ano to eh. Ano to? Recommendation letter? May Dubai. Mas visa. Sandali. Ano to mga to? Diretsuhin mo nga ako. Babe. Oh. Di ba sabi ko sa'yo, nag-apply ako for promotion? O tapos? Bale, kinausap ako ni Ma'am Carla. Ayaw niyang ma-promote ako. Okay. Di ba masama yun? Bakit masaya ka? Ayaw niyang ma-promote ako kasi balak niya palang ilipat ako ng branch. Sandali. Ililipat ka? Saan? Sa Dubai! Teka, sandali. Ililipat ka sa Dubai? As in Dubai? Dubai? Sasakay ka ng aeroplano pa Dubai? Oo nga! Dubai! May iba pa bang Dubai? Teka lang. Aalis ka. So pupunta ka doon? Same position pero international. So kahit hindi tumaas yung position ko, para na rin ako na-promote ng bonggang-bongga! Donna. Sandali lilipad ka papuntang Dubai para magtrabaho, ganun? Oo nga, paulit-ulit naman, Eric. Sa Dubai na ako magtatrabaho. Nakahanda na yung 2-year contract ko, pirma ko na lang ang kulang. At renewable yun So pwede akong mag-extend hanggang sa maging milyonarya na ako! Okay. So pumayag kang malipat. Doon sa napakalayang lugar. Oo, pero hindi pa ako pumipirma. Siyempre gusto ko munang sabihin sa'yo bago ko gawing formal lang lahat. So bali pinapaalam mo na lang sa akin tong plano mong gawin. Magkaiba yon, pinapaalam, hindi nagpapaalam. Salamat buti naisip mo pa ako. Teka, sandali nga. Galit ka ba? Ay, hindi. Ang saya-saya ko, sobra. Ano ba naman yun, Eric? Ang ganda-ganda ng binalita ko sa'yo tapos ganyan ang magiging reaksyon mo. Galit ka? Bakit sino bang hindi magagalit doon, Donna? Una sa lahat,
hindi mo sinabi sa akin na may padubay-dubay ka palang nilalakad. Pangalawa, pumayag ka kaagad sa boss mo nang hindi man lang ako kinukonsulta? Ano, wala man lang usap-usap muna bago ka gumawa ng desisyon? Hindi pa nga ako pumipirma. Ano pinagkaiba? Pag hindi ba ako pumayag na umalis ka, susundin mo ako. Hindi ka talaga pipirma. Eric, okay ka lang ba? Napakalaking oportunidad ang makapunta ng Dubai. Ano ka ba? Kita mo na. Yan. Para magtrabaho at makakuha ng mas malaking sweldo. Ano bang iniisip mo? Pupunta ako doon para mamasyal? Mag-sightseeing? Ganun lang ba ang gagawin ko sa loob ng 2 taon? Donna, hindi naman yun yung point ko dun eh. Alam ko magtatrabaho ka ron, hindi ako tanga. Pero isipin mo, mapapalayo ka sa akin. Sobrang layo. Hindi na tayo magkikita araw-araw. Hindi na kita mayayakap, mahalikan. Tapos, 2 taon? Siyempre, may bakasyon naman kami doon. Sa Pasko, ganyan. O edi isang beses sa 1 taon lang pala kita makakasama, ganun. My God, Eric. Nagagalit ka kasi magkakalayo tayo. Pero hindi mo man lang naisip kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko at buhay natin. May 2 pa akong kapatid na tinutulungan mapag-aral. Baka nakakalimutan mo. May bahay kaming binabayaran. Sina mama at papa may mga maintenance na. At eto na nga, may pagkakataon akong gumaan-gaan ang mga pasanin ko tapos gusto mo, hindian ko? Alam mo bang humigit kumulang 120,000 ang pwede kong sweldohin? Kumpara mo naman yun sa halos 40 mil ko dito. Halos pa lang ha, may mga kaltas pa. Donna, hindi ka naman naghihirap dito, di ba? Tapos tinutulungan naman kita. Tinutulungan mo nga ako, oo. Kaya ayan, parehas tayong walang natitira sa sweldo. Pati ikaw rin, di ba? May mga sagutin ka rin sa bahay ninyo. Bunso ka nga pero mga kapatid mo hindi mo naman maasahan. Problema ko na yun. Hindi ka naman nadadamay dun eh. Anong hindi? Eric, damayan tayo lagi kapag wala tayong pera. Kung hindi tayo naghihiraman ng pera, parehas tayong nagtitipid. Ayoko ng ganon, Eric. Hindi tayo pwedeng manatili sa ganong posisyon. Kailangan nating umusad, kailangan nating kumilos. Wala ka bang planong magkapamilya? Siyempre, meron. Oh, yun naman pala eh. Pero paano mo gagawin yun kung dumadampi lang sa palad natin yung sinesweldo natin? Sige nga, saan tayo kukuha ng pampaumpisa ng buhay natin bilang mag-asawa? Ano, saan? At sinasabi ko sa'yo, Eric, hindi tayo magpapakasal ng walang kapera-pera. Yung ganito lang tayo? Ayoko. Tapos syempre magkakaroon pa tayo ng mga anak. Ay Diyos me, maghihirap lang yung mga batang iluluwal ko sa mundo. Kawawa sila. Alam ko naman yung mga bagay na yun, Donna. Pero ang akin lang, marami namang magagandang oportunidad dito sa Pinas, di ba? Hindi mo kailangan mang ibang bansa. Kung maraming oportunidad, edi sana noon pa nakita ko na. Di ka lang kasi naghahanap ng maayos. O edi sige, ikaw maghanap. Ikaw mauna. Turo mo sa akin kung saan ako pwedeng magtrabaho na pwede akong bigyan ng 120,000 na sweldo bilang ordinaryong empleyado. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kapag may nakita ka, sige, hindi ako aalis. Pero pag wala, pasensya na, Eric. Pero kailangan hayaan mo kung tuparin ang mga pangarap ko. Tony, sa mga sumunod na araw ay hindi na kami nagkasundo ni Donna. Panay na ang pakikipagbangayan niya sa akin. Gusto niya kasing pumayag ako sa kanyang mga plano. Samantalang pinagduduldulan ko naman sa kanya ang prinsipyo ko na hindi nagtatagal ang isang long-distance relationship. Kaya naman nagdesisyon ako na hindi muna kausapin si Donna ng ilang araw. Baka sakaling matauhan siya kapag naramdaman niya na seryoso ako sa ginagawa kong pagtutol. Tony, totoo namang hindi kami nakakaipon ni Donna dahil na rin sa dami ng responsibilidad sa kanya-kanya naming pamilya. Pero hindi pa rin ito sapat na dahilan para hayaan siya na mapalayo sa akin. Aaminin ko, Tony, sa listahan ng mga prioridad ko, numero 1 ang relasyon namin ni Donna. Ganun ko siya kamahal. Kaya sana, maintindihan niyo kung bakit nagmistulang makitid ang aking pag-iisip. Ibang klase talaga tong babaeng to. Parang walang pinagdadaanan sa buhay. Nagawa pa magliwaliw sa Batangas. Samantalang ito, naghihintay sa tawag niya.
Tawagan ko nga si Nico. Hello? Hello, Nico. Saan ka? Bahay ka ba? Pag nasa bahay ka, lumayo ka muna sa ate mo ha. Huwag mo sasabihin kausap mo ako. Nandiyan ba siya? Wala eh. Nasa trabaho ata. Bakit po kuya? Ano mga pinaggagawa niya dyan ha? Parang pasyal kayo ng pasyal kung saan ha. Opo. Kasi sinusulit na raw ni ate yung oras na makakasama niya kami. Ha? Bakit? Huwag mo sabihin tutuloy nga siya ng Dubai. Parang ganun kuya. Anong parang? Bakit ano ba sabi niya? May sinabi ba siya sa inyo? Oo. Pupunta daw siyang Dubai. Bumili na nga siya ng bagong maleta eh. Tapos kahapon may mga bagong damit din. Ano? Kailan daw ang alis niya? Sa katapusan yata? Katapusan? Katapusan ng buwan na to? Oo. Yata. Sabi lang niya end of the month eh. Ganun. Nalintikan na. Talagang tinuloy niya. Nico, pabor nga. Pasimple mo ang tanongin sa ate mo yung eksaktong petsa ng alis niya. Pasimple lang ha. Huwag ka masyadong pahalata na inaalam mo para sa akin. Subukan ko kuya. Tapos i-text mo kagad sa akin kung kailan, ha? Okay po. Salamat. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Hindi. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi niya ako pwedeng iwanan. Donna! Babe! Donna! Babe! Donna! Oh, ano ginagawa mo dito? Donna, Gabing-gabi na nang bubulahaw ka pa? hindi naman ako nagpunta dito para manggulo eh. Tagal mo kasi buksan yung gate eh. Alam ko naman, naririnig mo ako. Bakit ka ba kasi nandito ha? 2 linggo mo akong hindi kinakausap tapos bigla kang susulpot? At 9:00 pa talaga ng gabi? Walang pakundangan ha? Pasensya na kung istorbo ko si na tita. Tsaka pwede ba? Huwag mong kuntsabahin yung mga kapatid ko sa kalokohan mo. Kala mo hindi ko malalamang inaalam mo sa kanila yung mga ginagawa ko? Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Kung nag-aalala ka, ako ang tanungin mo. Hindi yung idadamay mo pa yung mga kapatid ko, lalo na si Nico. Donna, hindi ko na kasi kaya eh. Hindi ko na kaya itong nangyayari sa atin. Aba, Eric, para malinaw lang ikaw ang hindi mahagilap ng 2 linggo, ikaw yung umiwas, nagmaktol na parang bata. Eh, ikaw naman tong walang ginawa para kausapin ako, di ba? Excuse me, tinatawagan kita. Alin yung 2 beses mong pagtawag? 2 beses? 1 araw lang? Tapos wala na? Anong gusto mo, habol-habulin kita? O bakit hindi? Eh ako'y nasaktan mo eh. Ako nga itong iiwanan mo, di ba? Pero tignan mo, ako pa rin yung unang lumapit para makipag-ayos. Sigurado ka nakikipag-ayos ka? So pumapayag ka na sa mga plano ko? Siyempre, hindi pa rin, My no? God. O doon na naman. Bakit ba napakadali sa'yo na magdesisyong iwan ako? Hindi kita iiwan, Eric. Sa pisikal, oo, sige. Pero tayo pa rin naman Ayoko nga ng ganun eh. Ayoko ng long distance relationship. Dahil sa oras na lumipad ka pa Dubai, para mo na rin sinintensyahan yung relasyon natin. Ano? Ilang relasyon na ba yung nasira dahil sa layo ng distansya sa isa't isa? May hina sila. Sa baliktad na oras, 4 na oras lang ang lamang ng Pinas, hoy. sa mga kabilaan tukso. So madali ka matutukso sa iba pag wala ako? Hindi ako. Ikaw. Oh, ako talaga? Tingin mo sa akin malandi? Malayo ka sa akin tsaka sa pamilya mo. Pag tinamaan ka ng lungkot doon, kahit ano posible mong gawin, maibsan lang yung pangungulila mo. Kapal naman ang mukha mong insultohin ako. Sa ating dalawa, sarili mo dapat ang binabantayan mo. Ako kaya kong mabuhay ng walang lalaki, ng walang lambing o kung ano man. Ikaw? Di ba ikaw yung laging may pangangailangan, ha? Hindi mo kayang lumipas ang ilang araw nang hindi nakakaraos? Doon na tapat akong tao, alam mo yan. At ako, hindi. My God, Eric, hindi na kita kinakaya. Alam mo ba? Sumusobra ka ni. Masyado ka nang nagiging abala sa akin. Ano? Mabuti pa, ganito na lang, ha? Para wala nang away, wala nang gulo, maghiwalay na lang tayo. Total, naumpisahan mo naman 2 linggo mo akong hindi kinibo, di tuloy-tuloy mo na. Huwag na talaga tayong mag-usap kahit kailan. Para hindi ka na namumroblema at hindi mo na rin ako nahihila pababa. Donna, hindi Umalis kita... ka na, Eric. Break na tayo.
Ayoko na. Donna, hindi yan yung gusto Ayaw mo kong ng LDR, di ba? Pues maghanap ka ng girlfriend na pwede mong idikit dyan sa katawan mo. Yung pwede mong ikulong. Kasi ako, aalis ako, Eric. Sa ayaw mo o sa gusto. Magtatrabaho ako sa ibang bansa. At wala ka nang pwedeng gawin para pigilan ako. Tony, doon na ako unti-unting natakot. Kilala ko si Donna. Alam kong kapag may gusto siyang gawin, hindi siya papapigil. Maisakatuparan lang ito. Hindi ko lang inakala na pagdating sa akin, ganun din ang kanyang gagawin. Hindi niya alintana ang pagmamakaawa ko. Kasi para sa kanya, kayang-kaya namin ipagpatuloy ang aming relasyon kahit nasa malayong lugar siya. Magkaiba kasi kami ni Donna ng kung tawagin ay love language. Gusto ko, palagi ko siyang nakikita, nayayakap at nahahagkan. Si Donna naman ay galante sa pera at mapagbigay ng mga material na bagay. Kaya ganun na lang niya kagustong umangat sa buhay. Dahil gusto niyang pasiyahin ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, kaya naman talaga kung sakaya ang LDR. Tiis-tiis lang kumbaga. Pero nakakabaliw para sa akin ang ganun. Tiyak na hindi ako matatahimik kung ano-ano ang papasok sa aking isipan. Seloso ako, inggitero sa mga mapapalapit sa nobya ko. Baka mamaya may makilalang iba si Donna. Baka maagaw siya sa akin ng kung sino. At hindi malabo yun. Dahil napakaganda ni Donna. Samantalang ako, isa lamang sa maraming lalaki na nahuhumaling sa kanya. Tony, sa kasamaang palad, mas pinili ni Donna ang umalis ng bansa. At dahil masama ang loob ko, hindi ko na ipinagpatuloy ang paghahabol sa kanya. Kasi nasaktan talaga ako sa ginawa niyang pang-iiwan sa akin. Isa pa, ayoko namang maramdaman niyang isa siyang ibon na pilit kong ikinukulong sa hawla. Kaya sige, kung gusto niyang maging malaya, ibibigay ko ang gusto niya. Ang tagal kong iniyakan si Donna, Tony. Ilang linggo din akong walang kabuhay-buhay at halos hindi makabangon sa kama. Pero kalaunan ay napilit ko rin ang sarili kong bumangon. Naghanap ako ng ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan at ibang tao na pwedeng pagtuunan ng pansin. Doon na pumasok sa buhay ko si Abby. Dati ko siyang katrabaho. Nag-message siya sa akin sa social media at doon ko na naisip na ang solusyon sa problema sa babae ay isa ring babae. Ay, grabe. Ang init ng panahon. Buti malapit ako sa bahay. Uy, yun, may malamig. Ate, isang gulaman nga, yung malaki na. Eric! Eric! May tumatawag ba sa akin? Oh, Abby! Hi! Ano ginagawa mo dito? Teka, may usapan ba tayo? Wala, relax. Teka lang ate, bayad po. Salamat. Gusto mo inumin? Hindi, okay na ako. Salamat to. Tara, lakad na tayo. Sige. Akin yung bag mo. Ay, thank you. Oh, ba't ka nga pala nandito? Maaga kasi natapos yung seminar, kaya naisip ko na sorpresahin kita sana sa apartment mo. Kaya lang, na-traffic din pala ako, kaya ayan, naabutan na kita dito sa kanto. Gusto mo, kumain na lang tayo sa labas? Ay, hindi, okay lang. Diyan na lang tayo sa inyo. Walang pagkain sa bahay. Di pa ako namimili. Eh di magpa-deliver na lang tayo. Ako nang bahala. Galing ka sa trabaho eh. Kaya magpahinga ka na lang agad at sagot ko na yung dinner natin. Ako naman taya kahit minsan, okay?
Okay, sige. Sarap nito ah. Di ako mahilig sa mga white sauce na pasta pero iba to. Iba talaga yan kasi tita ko may gawa niyan eh. Ha? Meron kasing catering business yung tita ko. Si Tita Betchay, yung nag-cater sa birthday ni Mama. Oo, naalala ko na. Eh kasi pag maluwag yung schedule niya, ayun, tumatanggap din sila ng short order sa bahay lang nila. Kaya yan, naka-order ako. Wow. Thank you kay Tita Betchay mo ah. Bigyan mo nga sa akin yung contact number niya para i-recommend ko siya kay Mama. Tapos sa iba ko pang kamag-anak. Ay, naku, thank you ah. Sige, bigay ko sa'yo mamaya. Forte nun bukod sa Pinoy food Spanish, tsaka Italian. Pero kahit ano naman, caring-caring nila. Yun. Sakto, favorite ko paella tsaka yung churros. Ay, talaga ba? Churros? Yung may tsokolate? Oo. Kala ko hindi ka mahilig sa tsokolate. Nako, Donna, hindi mo lang alam pero kaya kong... Donna? Ha? Tinawag mo akong Donna, Eric? Hindi ah. Tinawag mo akong Donna. Abi, hindi no? Tinawag mo akong Donna, I swear. Bakit natatawagin? Okay, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nadulas lang siguro Iniisip mo ba siya habang kasama mo ako. ako? Uy, hindi no. Paano Aba, ka nadulas kung hindi mo siya iniisip? ewan ko. Muscle memory ng utak ko siguro. Look, I'm so sorry. Hindi ko talaga sinasadya, okay? Hindi ko iniisip si Donna ngayon. Mag-usap nga tayo ng masinsinan, Eric. Hindi, Abby. I'm sorry na. I'm sorry. Actually, kailangan na rin natin talaga to pag-usapan eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi tong first time, Eric. Ha? Sa 5 buwan natin. Siguro pangatlo na to. Pangatlo? Yep. Pangatlong beses mo na akong natawag na Donna. Hindi ko lang pinansin yung mga una kasi nga iniisip ko. Dahil nasanay kang Donna ng Donna nung kayo pa ni Donna. Eh baka hindi mo pa naaalis sa sistema mo. Kaya lang, sobra naman ata, Eric. 5 buwan na tayo. Halos 1 taon na kayong hiwalay ni Donna. Abby, alam ko. Kaya Tsaka nga... minsan, eto pa ha, may mga pagkakataon na may kinukwento ka sa akin o meron kang gusto mong maalala ko na ginawa natin. Pero ang totoo, hindi naman pala ako yung kasama mo. Kumbaga, hindi maayos yung memorya mo. Hindi mo pa mahiwalay yung mga alaala mo kasama si Donna versus yung mga kasama mo ko. Gets mo ba? Gets ko. Pero Abby, hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag sa'yo eh. Talagang nagkakahalo-halo lang sa utak ko yung ginawa ko, mga pinuntahan ko, tsaka... Pwede bang maging honest ka sa akin, Eric? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Ano? Mahal mo pa rin ba yung ex mo? Mahal mo pa rin ba si Donna? Abby naman. Maging honest ka lang, Eric. Sabihin mo lang yung totoo. Please. Mahal mo pa rin ba si Donna? Abby, Magpakatotoo ka lang, Eric. Kailangan maging patas ka sa akin. At sa sarili mo. Huwag ka magsisinungaling kasi mas masakit pa yun para sa akin eh. Saktan mo na lang ako ngayon ng harap-harapan. Kesa patatagalin mo pa tapos tsaka mo ako tatapatin pag mahal na talaga kita. Kaya uulitin ko ang tanong. Mahal mo pa ba si Donna? I'm sorry. Abby. I'm really sorry. Okay. Ganito. Kukunin ko na muna lahat ng gamit kong naiwan ko dito. Toothbrush, towel, yung mga libro ko sa kwarto mo. Tapos, alis na rin ako. Abby, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Mahal na rin naman kita. Di naman ako papasok sa relasyon natin kung wala akong nararamdaman para sa'yo, di ba? Mahal mo rin naman ako. Eric, parang ang pangit naman ata pakinggan nun. Ano yun, consolation prize? Token of appreciation, alam mo yun? Abby, totoo naman yung sinasabi ko sa'yo eh. Eric, ang gusto kong marinig, yung ako lang ang mahal mo. Ako lang.
Hindi yung may kasabay pa ako. Anong gusto mong mangyari? Gamitin akong panakip butas? Hindi ko gagawin yun sa'yo. Eh yun na nga mismong ginagawa mo ngayon, Eric. Tayo na kahit mahal mo pa rin yung ex mo. Ang mangyayari niyan, lagi mo akong makukumpara sa kanya. Swerte ko kung magawa mo pa siyang kalimutan dahil mas higit ako. Eh paano kung hindi? Paano kung siya pa rin talaga? Eh di nagsayang lang tayo ng oras. Sinayang mo lang yung mga buwan na inalay ko sa'yo. Ayoko nang ganon, Eric. Walang sino man ang gustong maging pantapal. Abby, Kung mag-move on ka, mag-move on ka ng mag-isa. Huwag mo ko gamitin, Eric. Hindi ko deserve yon. Kaya excuse me, kukunin ko ng mga gamit ko. At aalis na rin ako agad, Eric. Ito na ang huling araw na magkasama tayo. Huwag mo na akong i-text o tawagan, okay? Mabuti akong babae, Eric. Matino akong karelasyon. Kaya nararapat lang na buong pagmamahal ang natatanggap ko. At hindi yung kung ano lang ang natira sa'yo mula nung maghiwalay kayo ng ex mo. Tony, alam kong mali ako sa parting yun. Pinapasok ko si Abby sa buhay ko nang hindi pa tuluyang nabubura si Donna sa aking puso. Pero desperado na kasi akong makalimot ng mga panahon na yun. Gusto ko nang matanggal si Donna sa sistema ko. Dahil pagod na akong maging malungkot. At sawa na akong maawa sa aking sarili. Pero salamat na rin sa pang-iiwan ni Abby at may mga bagay akong napagtanto. Tony, kahit anong gawin ko, si Donna at si Donna pa rin ang mahal ko. Pwede akong humanap ng kapalit pero hindi ng kapantay. Kaya naman nagdesisyon ako na lunukin na ang pride ko at tanggapin na ang katotohanang gusto kong habulin si Donna. Gusto kong gawin ang lahat para lang magkabalikan kami. Tao po! Tita Ami! Tao po! Tita Ami! Eric, Ah, tita, magandang araw po. Paano po? kaawaan ka. Anong ginagawa mo dito, nak? Gusto ko lang po kayong kamustahin. Ito po pala, may dala po akong pagkain, bibingka po. Salamat. Siya, pasok ka. Magmerienda tayo. Sige po. Oh, ayos ba? Ayos na ayos, kuya. Kasyang-kasya sa yung rubber shoes, di ba? Oo, kuya. Gaan. Parang masarap ipang takbo. Running shoes nga kasi talaga yan eh. Teka, tetestingin ko lang sa labas ha. Sige. Malabas lang ako sandali. Ay, bumalik ka kaagad, ha? Eric, itong kape mo. Ay, salamat po tita. Pinaghiwa ko na po kayo ng bibingka. Ito po. Salamat. Kumain ka na. Sige po. Tita, bali, kumusta na po si Donna? Si Donna? Maayos naman. Masaya naman siya dun sa, sa Dubai. Kailan naman daw po yung uwi niya? Uwi? Nako, yan ang hindi ko alam, nak. Wala namang nababanggit si Donna eh. Sabi niya po may bakasyon naman daw po sila, di ba? Oo nga. Kaso wala pa namang 1 taon si Donna sa Dubai. Wala pa po ba? Pero malapit na. Mga 1 o 2 buwan na lang ata. Hindi dapat umuwi na siya. Tatanungin ko kung anong plano niya. Sige po. Tapos, tita, sabihan niyo ako para matulungan ko kayo sa pagsundo sa kanya sa airport, ha? Nga pala, tita, maayos naman po siya nakakapagpadala sa inyo ng pera. Ibig ko sabihin, wala naman po ba kayong problema dito sa bahay? Bayarin buwan-buwan sa tuition ni Nico at Jamie? Oo. Maayos naman dito. Kumpleto naman lahat, saka nakakapag-ipon na si Donna kahit papaano. Good. Kasi po kung sakali, pwede nyo naman po ako sabihan. Kayang-kaya ko naman tumulong sa mga gastusin nyo eh.
Tawagan niyo lang po ako anytime. Pupuntahan ko kayo. Naku, Eric, nakakahiya naman. Sus, tita naman. Hindi po, no? Wala pong ganun. Para ko na rin po kayong nanay, di ba? Hindi naman porke nag-break kami ni Donna babaliwalain ko na kayo. Siyempre, kung meron man dapat magbantay sa inyo, ako yun. Ako po yun talagang pinagkakatiwalaan ni Donna. Ayun na nga, Eric hiwalay na kayo ng anak ko. Opo. Matagal na. Tita, wala pa naman pong 1 taon Matagal na panahon na rin yun. Pagka 1 taon ni Donna sa Dubai, 1 taon na rin kayong hiwalay. Anak, hindi ka na dapat nagpupunta dito. Ayos lang, kumustahin mo kami. Pero yung gagastos ka para sa amin, masyado nang nakakahiya yun. Yung binili mong sapatos kay Nico, nako, mukhang mamahalin pa ata. Sus, tita, maliit na bagay lang po yun. Eric, hindi. Hindi mo na dapat kami inaalala pa. Kailangan makausad ka na sa buhay, nak. Magkaroon ka na ng sarili mong buhay na hindi kami kasama. Kasi kakapunta mo rito lalo mong hindi malilimutan si Donna. Si Donna po ba nagsabi niyan sa inyo? Hindi, anak. Sarili kong saloobin ito. Naawa na kasi ako sa'yo Alam kong umaasa ka pa rin kay Donna, pero wala naman akong magawa para matulungan ka. Tulungan kayong dalawa. Kaya sana, ikaw na ang gumawa ng paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Kalimutan mo na si Donna. Kalimutan mo na kaming pamilya niya. Tita, hindi ko po talaga kaya Tita, si Donna pa rin po talaga Siya pa rin po talaga. Ginawa ko naman po yung makakaya ko. Nagpakasaya ako. Naghanap ako ng iba. Kung sino-sino na yung ginamit ko para makalimot pero wala Mahal ko po talaga si Donna. Mahal na mahal ko. Ako na lang po yung napapagod kakasubo kalimutan siya Kaya lang, nak, papaano na? Ano nang mangyayari? Susuyuin mo ulit siya kahit na nasa malayo siyang lugar? Kaya nga po, nagdesisyon na ako, tita. Desisyon? Anong desisyon? Well, kung hindi po uuwi si Donna dito, ako na lang po yung pupunta sa kanya. Ano ka mo? At tita, kailangan ko po yung tulong niyo. Ibigay niyo po sa akin lahat ng detalye kung nasaan si Donna. Saan siya nagtatrabaho, saan tumutuloy, pati po yung contact number niya doon. Teka. Tita, ako na lang po ang gagawa ng paraan para magkasama kami. Ayaw niya dito sa Pinas, dito kami sa Dubai. Nak, baka nadadala ka lang ng emosyon mo, ha? Tita, hindi po. Ito po talaga yung dahilan kaya ako nagpunta dito. Nakapag-renew na po ako ng passport nung nakaraang buwan pa. At meron na rin po akong nakaschedule na online job interview. Isa doon, tsak makukuha ako. Job interview? Doon ka na rin sa Dubai magtatrabaho? Kung papala rin po, gagawin ko po yung makakaya ko, syempre. Dapat nga po matagal ko nang ginawa to Ngayon lang ako natauhan. Hala, Eric. Tita, alam ko pong para akong baliw ngayon pero mahal na mahal ko po yung anak nyo. Mahal na mahal ko po si Donna. Kaya sana tulungan niyo po ako magkabalikan kami at pangako, hindi na po siya masasaktan. Iingatan ko po yung pangalawang pagkakataon na sana magawa niyang ibigay sa akin. Tony, isa sa mga dahilan kaya hindi ko magawang bitiwan si Donna ay dahil mahal ko na rin ang kanyang pamilya. Pangalawang magulang ko na ang mga magulang niya. Parang mga kapatid ko na rin ang mga kapatid niya. Madami-daming tao ang mawawala sa akin kapag ipinilit kong kalimutan na ang lahat sa amin ni Donna. At masakit para sa akin yun. Kaya naman inalagaan at prinotektahan ko pa rin ang pamilya ni Donna habang nasa ibang bansa siya. Kumbaga, walang nangyaring hiwalayan. Kung ano ang mga ginagawa ko nung kami pa ni Donna ay pinagpatuloy ko lang. Isa pa,
Paraan ko na rin yon para manatili akong paborito ng nanay ni Donna. Para kahit maipakilalang iba si Donna, ako pa rin ang kanyang ibibida. Tony, alam kong para akong isip bata sa aking mga ginagawa. Pero gano'n naman talaga kapag nagmamahal ka. Kung ano-ano magagawa mo, umayon lang sa'yo ang pagkakataon. Tony, ito na nga ang mahirap na parte. Paano ko susundan si Donna sa Dubai? Madaling gawa ng paraan ng tourist visa. Pero ayokong maging turista lang doon. Kung pwede nga lang, doon na rin ako tumira kung nasaan si Donna. Kaya naman naghanap ako ng iba't ibang paraan para magkaroon ng trabaho sa Dubai. Kahit hindi nakalinya sa tinapos ko, pinasahan ko ng resume. Kung sino-sino na rin ang pinakiusapan ko para matulungan ako. Binaba ko talaga ang pride ko at nagmakaawa sa mga taong alam ko na may kakayahang makatulong sa akin. Sobrang stress ko talaga ng mga panahon na yon. Umabot sa punto na akala ko wala ng pag-asa. Hanggang sa siguro nakulitan na sa akin ng Diyos sa mga panalangin ko. Natanggap ako bilang encoder sa isang kumpanya. Sa totoo lang, wala sa loob ko anuman yung trabahong pinasok ko. Hindi ko rin pinagtuunan ng pansin ang ganda at karangyaan sa Dubai. Iisa lang kasi ang layunin ko. Yun ay ang matunton si Donna at ang magkaroon ng pagkakataon na makausap siya ng masinsinan. Alas 8 na ng gabi. Sigurado palabas na ng building si Donna. Sana lang dito siya dumaan ulit. Kinakabahan ako. Sigurado magugulat yung pag nakita niya ako. Ay, Lord, please. Gawin niyo pong maayos yung pagkikita namin ni Donna. Yeah, sure. Ayun na si Donna. Tomorrow. Lapitan ko na. Donna, hi. Yes? Eric? Gulat ka, no? Anong... Hindi ka na nakapagsalita. Anong... Ano? Kumusta ka na? Namiss kita, halika. Sandali, wag mo ako yakapin. Huwag kang lumapit. Ano? Halika, sundan mo ako. Doon tayo sa may coffee shop. Teka, Dalian mo maglakad. sandali lang. Donna, hintayin mo ako. Lagot talaga si Mama sa akin pag uwi ko ng Pinas. My God, nagawa ka pa niyang tulungan. Donna naman. Bakit ka ba nandito, ha? Paano ka nakarating ng Dubai? Maabang kwento, pero... Sabihin na lang natin na pinilit ko makahanap ng trabaho rito para makita ka. Makasama ka. Para Ibig mong sabihin matagal ka dito? 6 months. Contractual. 6 months. Donna, sandali nga lang. Bakit parang hindi ka masayang makita ako? So, bakit parang galit ka? Well, una sa lahat, hindi ko inaasahang magagawa mong puntahan ako. Matapos ang higit 1 taon? Higit 1 taon, ha, Eric? Akala ko nakausad na tayo, sabay bigla ka na lang susulpot dito? Para ano? Huwag mo sabihin para makipagbalikan sa akin. Ganun na nga. Ano? Alam mong ayokong umalis ng Pinas. Masaya ako sa trabaho ko ron. Pero para sa'yo, iniwan ko lahat ng yun. Trabaho ko, sina nanay, tatay, mga kaibigan ko, lahat sinakripisyo ko para lang makasama ka ulit, Donna. Eric naman. Kasi kahit 1 taon na yung lumipas, Donna, mahal pa rin kita. Sobra. Kaya nga nandito ako ngayon eh.
Okay, sige, ikaw ganun ang nararamdaman mo. Pero hindi mo man lang ba inalam yung sa akin? Tingin mo ba parehas pa rin tayo ng nararamdaman, ha? Tingin mo, mahal pa rin kita? Na pagdating mo dito, konting usap lang tayo na agad? Donna, syempre alam kong hindi magiging ganong kadali lahat. Alam kong itong pagpunta ko rito, umpisa pa lang. Marami pa akong kailangan gawin. Liligawan ulit kita kung kinakailangan. Gagawin ko lahat para manumbalik yung pagmamahal mo sa akin. At siguro naman, hindi aabutin ang napakatagal yung paghihintay ko sa'yo. Alam mong magagawa mo rin ako mahalin ulit. Kasi maraming taon na yung pinagsamahan natin, Donna, di ba? Naghiwalay lang tayo dahil sa distansya. Wala naman tayong ibang problema eh. Masaya tayo bago mo ako iniwanan. Kaya naniniwala ako, may puwang pa rin ako dyan sa puso mo. Tama ako, di ba? Di ba? Eric, hindi. Nagkakamali ka. Hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Bakit hindi? Kasi... Kasi ano? Ayun na yung sundo ko. Kailangan ko nang umalis. Teka, sundo mo? Ano sundo mo? Company car? Boyfriend ko, Eric. Boyfriend ko. Boyfriend? May boyfriend ka na? Masama ba? Pero wala naman sinabi sa akin si tita Ami na may boyfriend ka na. Paano nila sasabihin sa'yo hindi naman nila alam? Bakit hindi nila alam? Wala ka nang pakialam doon. Diskarte ko na yun. Ganun. So kailan pa yan? Kailan pa naging kayo? Gustuhin ko mang ikwento sa'yo, hindi na pwede. Kailangan ko nang Donna, umalis. sandali lang. Pasensya na, Eric. Kung nabaliwala yung pagpunta mo dito. Ikaw naman kasi. Hindi mo muna inalam kung mahal pa kita. Gaya ka pa rin ng dati. Nararamdaman mo lang ang iniisip mo. Saan ka na? Donna! Tony, 2 oras pa akong nanatili sa coffee shop para subukan tanggapin ang revelasyon sa akin ni Donna. Nakaramdam talaga ako ng matinding pagkalugmok. Pakiwari ko'y nabaliwala ang lahat ng hirap at pagod ko. Masundan lang siya sa Dubai. Tinanong ko ang sarili ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Nagdalawang isip na tuloy akong ipaglaban pa ang pagmamahal ko para kay Donna. Pero kinabukasan, nagawa ko namang maliwanagan matapos kong magdrama. Napagtanto ko na hindi na ako pwedeng sumuko. Nasa Dubai na ako eh. Halos abot kamay ko na si Donna. Kaya naman ipinagpatuloy ko lang ang mga plano ko. Panay ang paghihintay ko sa labas ng building kung saan nagtatrabaho si Donna. Inalam ko rin kung sino ang kanyang mga katrabaho. Baka sakaling meron akong pwedeng kakuntsabahin. Hindi naging madali ang lahat, Tony. Naging mailap si Donna. Hindi niya tinatanggap ang mga regalo ko. Ilang beses pa nga kaming nagpang-abot ng bago niyang nobyo na Pinoy rin. Tony, didiretsahin ko na kayo. Maputi lang yung lalaki. Pero mas gwapo ako dun. Mabuti nang alam niya na may malaking banta sa kanilang relasyon. At yun ay walang iba kundi ako. Kabayan, maraming salamat ha. Salamat, tinulungan mo ako makapasok dito sa building nyo. Malaking utang na loob ko sa'yo. Ayos lang yun. Sino-sino pa ba magtutulungan kung di tayo lang? O siya, punta mo na si Donna. Yan yung unit na yan, sa dulo. Pag pinalayas ka, punta ka lang sa kabilang dulo. Ando naman ako tsaka yung kapatid ko. Pag inuman na lang tayo. Salamat ha. Bawi ako sa'yo. Sige lang. Doon lang ako Sige. Sana lang hindi ako paalisin ito na.
nakapasok dito? Ginawan ko ng paraan. Imposibleng makalusot ka sa guard. May kakilala ka bang nakatira dito? Bale, Katrabaho ko, no? Sino doon? hindi na mahalaga kung sino. Ang importante, nandito na ako. Donna, pwede ba tayong mag-usap? Na naman? Eric, alam ko na yung sasabihin mo eh. At hindi pa rin ang sagot ko. May boyfriend na ako, Eric. Well, balita ko, hindi kayo okay. Ano ba naman? Pati ba naman yun, alam mo? Sino bang nagsulsul sa'yo, ha? Basta. Okay, sige. Aaminin ko may problema kami. Pero bukas makalawa maaayos din naman yun. Kaya pwede ba huwag ka nang sumausaw sa amin? At pwede ba umalis ka na? Donna, sandali lang Alis naman. na, Eric. Donna! Huwag mo na ako lalapitan kahit kailan, ha? Diyan ka na. Donna, sandali! Oh my God! Naipit kamay mo! Bakit mo naman kasi pinigilan yung pinto? Gusto ko pa kasing makausap ka eh. Ay, hili ka na nga sa loob. Baka may makakita pa sa atin ano pa isipin eh. Pumasok ka na nga sa loob. Oo na. Isit. Umupo ka dyan. Ano, masakit pa ba? Patingin nga. Aray ko. Arte mo? Ano, may sugat ba? Wala naman. Pag okay ka na, umalis ka na ha. Donna, sandali lang. Pakidalian lang, Eric. Kasi baka mamaya sorpresahin din ako ng boyfriend ko. Eh di magkakagulatan na lang tayo dito. Lalo kaming gugulo dahil sa'yo puwisit ka. Dahil sa akin? Oo, kasi ang kulit-kulit mo. Para kang baliw. Naubusan na lang ako ng dahilan para ipagtanggol ka kay Limuel. Konti na lang talaga ipapapulis ka na niya eh. Pinagtatanggol mo ako? Siyempre, langan namang hayaan kitang makulong. Mahirap kaya magka-record dito. So, ibig sabihin... Hoy, wag mong lagyan ng ibang kahulugan yon, ha? Ayoko lang lumala ang sitwasyon dahil ako rin ang mamomroblema. Doon na naman kasi. Bakit pa tayo pinahihirapan? Alam ko na mamahal mo pa rin ako eh. Huwag ka na kasi magmatigas. Pinagsasasabi mo dyan? Donna, kilala kita. Ramdam ko sa mga kilos mo, sa mga mata mo, na mahal mo pa rin ako, no? Ano? Guni-guni mo lang yun, huy. Ah, talaga? O sige nga. Sabihin mo sa akin, hindi mo na ako mahal. Hindi na kita mahal. Wala ako sa'yo. Yun naman ang totoo, no? Di ako naniniwala sa'yo. Pues problema mo na yan. Donna, kung hindi mo na ako mahal, edi sana hinayaan mo yung kutong lupa mong boyfriend na isumbong ako sa polis. Tsaka sana matagal mo na akong pinabugbog. Kahit ikaw sana pinagsasampal mo na ako lahat-lahat. Hindi ako bayolente, Eric. Ang punto ko rito, Donna, marami kang pwedeng gawin para itaboy ako. Sa mas malalang paraan. Pero hindi mo ginagawa. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo sa sarili mong hinahanap-hanap mo pa rin ako. Gustong gusto mo ring nakikita ako. At sa tuwing nakikita mo ako, tong mukhang to, unti-unting bumabalik lahat sa'yo. Yung 4 na taon natin. Yung paano tayo nagmahalan. Tumigil ka Yung nga. mga yakap ko. Eric, Yung mga halik ko. kadiri ka. Kadiri? Okay, nandidiri ka? Eh sabi mo nga dating sarap kong humalik, di ba? Alam mo, baka nga yun lang yung kulang para matauhan ka. Baka kailangan mong maramdaman ulit yung labi ko. Ano? Eric, Di natahimik ka. walang yaka talaga. Paano? Wala na. Finish na. Tingin mo pagkatapos ito, pakakawalan pa kita. Eric, Donna, makipag-iwalay ka na kay Limuel. Gusto mo ko pa magsabi sa kanya. sira ka ba? Sige na, balikan mo na ako. Ako naman talaga yung mahal mo, di ba? Kalimutan na natin yung nakaraang 1 taon. Mag-umpisa ulit tayo, Donna. At pangako ko sa'yo, hinding-hindi na kita sasaktan. Lahat ng gusto mo susundin ko. Tutulong din ako sa pamilya mo. Papagaanin ko yung mga pasanin mo, Donna. Balikan mo lang ako. Tayo na ulit, oh. Mahalin mo na ako ulit, Donna. Pero, Eric, si Limuel, paano siya? Mabuti siyang tao. Eh di bahala siya sa buhay niya. Pakabait siya hanggat gusto niya. Pabor nga eh. Kung mabuti siyang tao, maiintindihan niya na tayo naman talaga yung dapat magkasama. Hayaan ka niya maging masaya. Dahil sinasabi ko, Donna, ngayong tayo na ulit. Wala pa akong sinasabi. Ngayong tayo na ulit. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Mahal kita, Donna. Mahal
na mahal kita. Tony, hindi naman nakipagbalikan agad sa akin si Donna ng mga oras na yon. Humingi siya ng sapat na oras para tapusin ng maayos ang relasyon nila ni Lemuel. At kahit gigil na akong magkabalikan kami, nirespeto ko ang kahilingan ni Donna. Hinayaan ko siyang ayusin ang mga kailangan niyang gawin. Mga 2 linggo din kaming hindi nagkita ni Donna. Pero nung natapos na ni Donna ang lahat, nag-uumapaw ang saya namin 2. Nung sa wakas, naging kami na ulit. Ngayon ay masayang-masaya pa rin kami ni Donna. Nagtatrabaho pa rin kami sa Dubai. Sabay na kaming nakakapag-ipon para sa aming kinabukasan. At darating ang panahon, uuwi kami ng Pilipinas para naman pagtuunan ng pansin ang pangarap naming magkaroon ng sariling pamilya. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Eric. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.